great devotion to Santo Padre Pio is exhibited in the church, not only from the Archdiocese of Lipa, but even from other ecclesiastical provinces of the country. Exceptional number of devotees to Santo Padre Pio come to this church. This was the strongest argument for the approval of this church to become a national shrine. Nais ipahatid sa inyong lahat ang aming taus-pusong pasasalamat na naging bahagi ng kasalukuyang pagpapalago pa ng debosyon kay Santo Padre Pio at pagpapaganda pa ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat sa inspirasyon at pangarap ng mga taong naging instrumento ng Diyos upang maisakatuparan ang isang mithiing Diyos ang may nais. Ang bahay dalanginan at laganap na debosyon kay Santo Padre Pio. Ipagpatuloy pa natin ang isang magandang pagtutulungan patungo sa isa pong mithiin. Ang dumami pa ang deboto ni Padre Pio sa buong Asya. Naniniwala po ako na kaya nating marating ang isang pangarap na maging sentro ng debosyon ni Santo Padre Pio ang lugar na ito, hindi lamang ng buong bansa, kundi ng buong Asya. Sa ikalimang taon ng pagkakatatag ng eskola ni Santo Padre Pio, may 18 na tayong matagumpay na nakapagtapos sa kolehiyo. Kaya naman, lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang suporta at pagbabahagi upang maipagpatuloy ang programang ito. Ngayon, atin pong tunghayan ang mga pagbabahagi mula sa ilan sa ating mga eskola ni Santo Padre Pio na nagsikap upang makapagtapos at hanggang ngayon ay patuloy na naglilingkod sa simbahan. Ako si Arman Lopez. Nakapagtapos bilang petroleum engineer at sa kasalukuyan, nagtatrabaho ako dito sa Mabuhay Gas Savers Incorporated bilang deputy engineer. Sa kasalukuyan, ako'y nagsaserve sa LECOM or Lectors and Commentators bilang reader ng mga ito. Ngunit, 13 years din ako nag-serve sa sakristan ng Santo Padre Pio. Malaking pasasalamat ko sa Eskola ni Santo Padre Pio dahil sila ang humubog sa akin sa kung ano man ang tinatamasa ko. Ako si Clarissa May R. Cornejo at nagtapos ng kursong Bachelor of Elementary Education Generalist.
Ako ay kasalukuyang nagtuturo sa Escola de San Antonio de Padua Incorporated sa Tanawan City, Batangas. Ako po ay 8 years ng server ng Youth Leco at kasalukuyang acting youth coordinator ng Parish Youth Ministry ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sa mga tao sa likod ng Escola ni Santo Padre Pio, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. Hello mga kapiyo, ako si Wilmar Del Rosario, graduate sa Batangas State University ng kursong Bachelor of Industrial Technology. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa Anchor Technology Philippines as an equipment specialist. Almost 10 years na ako nagsiserve dito sa Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Sana marami pa silang matulungang mga kabataan na nagnanais makapagtapos ng pag-aaral. Sa ika-5 taon ng pagkakatatag ng programang Scholar ni Santo Padre Pio, pakinggan natin ang 5 aral na natutunan ng mga scholar ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Natutunan naming tanggapin ang bawat biyaya, maliit man o malaki, bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos. Tulad ng turo ni Santo Padre Pio, salamat sa lahat, sapagkat lahat ay biyaya. Ang pananalangin ang pinakamakapangyarihang sandata ng isang Kristiyano. Ayon kay Santo Padre Pio, manalangin, umasa, at huwag mabahala. Sa pamamagitan ng panalangin, nakatagpo kami ng lakas sa gitna ng hamon ng pag-aaral at paglilingkod. Higit sa lahat, natutunan naming ipakita ang aming pasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa simbahan at sa kapwa. Ang aming buhay ay dapat maging patotoo ng pananampalataya at kabutihang asal na itinuro ni Kristo at ni Santo Padre Pio. Natutunan naming ipaubaya ang lahat ng aming takot at pangamba sa Kanya. Ang pag-asa ang nagbibigay sa amin ng tapang na magpatuloy at maniniwala sa Kanyang plano para sa aming kinabukasan. Bilang mga scholar, dumaraan kami sa iba't ibang pagsubok. Ngunit natutunan namin ang bawat hirap ay may kasamang grasya. Gaya ng paalala ni Santo Padre Pio, ang takot ay walang silbi. Ang Diyos ay kasama natin. Naway patuloy nating matulungan ang mga kabataang ito na maabot ang kanilang mga pangarap. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. Naway, gantimpalaan kayo ng poong may kapal at ng ating mahal na patrong si Santo Padre Pio ng masaganang biyaya. Kami po ang Scholar ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Panalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio ng mga kaloob ng Espiritu Santo. Itinatak mo po sa kanya ang 5 sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na pagpapakasakit ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaanyayahan niya ang maraming kababaihan at kalalakihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eukaristiya. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po akong dumudulog sa inyo na ipagkaloob po ninyo sa akin ang biyayang ito. Amen. O Diyos, ibinigay mo po sa santong si Padre Pio ng Pietrelcina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng inyong anak. Ipagkaloob mo po sa akin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay ko pong hinihiling. Ganoon pa man, ang tangi ko pong hiling ay mamuhay ng naaayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Amen. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin mo kami.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ilan pong paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapaalam din po namin na mula sa main arc entrance, tayo po ay may malalaking safe and free parking dito po sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Ikaapat, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang Claygo o Clean as You Go sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-6, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ika-7, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay magsiluhod para sa panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ng aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan, kung saan may pagkapuot
ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta Marto ng Fatima, ipanalangin niyo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay magsiupo at ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng banal na misa. Ang lahat po ay magsitayo at ating dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria, at siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao at nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, ipanalangin mo kami. O Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayong nakatayo sa pasimula ng ating pagdiriwang, at upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Tayo pong lahat ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Ang
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. Tayong lahat ay nagpupurit nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng pinakamataas na uri ng dasal, ang banal na Eukaristiya. Ating isama sa ating mga panalangin ang lahat ng mga nagpamisa, ang kanilang mga intensyon, lalo't higit ang mga intensyon ng mga may sakit. Upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan alinsunod sa iyong kalooban upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng mga kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neptali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupaing ito mula sa dagat Mediteraneo hanggang sa ibayo ng Hordan, ang Galilea ng mga hintil. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanglaw ko'y ang puon aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Isang bagay lamang ang aking mithiin, isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo, upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at tiyaong patnubay niya ay mata mo. Ako'y nananalig, ako'y mabubuhay, at sasaksihan ko ang iyong kabutihan, na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo sa pananalita, isipat, layunin,
upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhan ni Chloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko. Sabi ng isa, kay Pablo ako. Sabi naman ng isa, ako kay Apolos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Bininyagan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayoy, hindi mawala sa kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita rin niya magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ng kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus.
Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Naranasan niyo na po ba yung kung kayo'y pumikit sa sobrang dilim, parehas ang pikit at ang mulat? Naranasan niyo na po ba yon? Nakakatakot. Parehas ang pikit at ang mulat. Sa amin, sa Las Piñas, malimit kasi ang blackout noon. Malimit ang blackout. Kaya kapag ikaw ay nasa kusina, dahil kami po ay nasa subdivision, sa kusina madilim na noon, kapag nag-blackout, wala ka nang makita talaga. At hindi maganda ang ilaw, ang surrounding na ilaw sa amin. Kaya naman, danas na danas ko po ito, na parehas ang pikit sa mulat. Ang sabi ng ating santo na si San Francisco ng Assisi, meron po siyang sinabi, all the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle. All the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle. Sa sobrang dilim po na iyon, ito naman para sa mga hindi takot sa dilim. Kapag natutulog, meron po ba dito, pag natutulog, magtatakip pa ng mata? Yung talagang madilim na madilim, wala talagang nakikita. Merong ganun na matulog. Kapag nagbuhay ka ng cellphone at katabi mo iyon, galit na galit. Bakit? Kitang-kita yung ilaw ng cellphone kahit nasa dulo na ng kwarto. Hindi po ba? Kahit yung sa mga saksakan, di ba po meron pong on and off na switch dun sa mga saksakan, may maliit na ilaw. Kapag madilim ang kwarto, hindi siya tunay na madilim. Bakit? Dahil nakikita ninyo yung ilaw. Yung maliit na ilaw na yon, parang hindi na nakakatakot. Hindi na nakaka-disorient dahil alam ninyo kung saan kayo gagalaw at tutungo. Bakit po natin pinag-uusapan ang ganitong klaseng senaryo? Isang kwartong madilim na madilim, tapos merong isang maliit na kandila. Isipin po ninyo, ang ating Panginoon, siya po ang sinasabing kandila. Sa ating ebanghelyo sinabi, siya ay nagpunta sa Galilea, sa Capernaum, sa lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali. Noong panahong iyon, yun po ay yung mga bayan na nasa laylayan. Agricultural land, wala pong business, hindi puntahin ng tao. Pero pinuntahan ng ating Panginoon. Kaya sinabi, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Maningning niyang ilaw. Mga kapatid, may hahalin tulad ninyo ang inyong sarili na nasa kadiliman kapag kayo ay nawawala sa kasalanan, kapag kayo ay mag-isa, kapag kayo ay punong-puno ng problema, at pag minsan wala kayong pag-asa na at nakakaiyamot na ang mundo dahil paulit-ulit na lamang parang hindi natututo ang ating mundo. Sa mga panahong ito na kayo'y nalulungkot, mag-isa, kayo'y nalilito, kayo'y nahihirapan, ang ilaw na yun na maliit, ang ilaw ni Kristo, that's enough to guide us forward. Di ba sa sobrang dilim ng isang kwarto, kapag may ilaw na maliit, alam mo na kung saan ka tutungo.
alam mo na kung anong bubuhayin na ilaw. No matter how heavy the darkness, mga kapatid, it cannot overcome the light of Christ. Kaya napakahalaga kahit gaano pa kaliit yung ilaw na iyon. Balikan natin yung kwartong madilim. Ngayon, sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, sinabi niya ay, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan. Ngayon, kayo'y nasa dilim, ang ilaw na maliit, yun ay si Jesus. Ang pagsisisi ay you turn towards the light. Alam po ninyo kung saan pupunta. Alam po ninyo kung saan ang tama, kaya naman dun dapat ang direksyon ng punta. Yun ay pagsisisi. Yun ang pagbabago. Kaya sinasabing magbago. Ang pagbabago, mga kapatid, ang pagsisisi, nangyayari yan, gusto niyo, maliit na example, kapag pinipili ninyo ang katotohanan kaysa sa magsinungaling, maliit na kandila. Kapag pinili ninyong magpatawad o palampasin na ang nakagawa sa inyo ng masama kaysa sa bumawi at manakit din, maliit na kandila. Ito'y pagpili sa pagdarasal kahit na nawawalan ka na ng pag-asa, kahit na ang sinasabi ng mundo, naku, ikaw nga pala ay nasa sitwasyong hindi ka nais-nais. Ang pagpili sa pagdarasal, maliit na kandila. Kaya every time you turn toward Christ, every time you turn towards the light, you are closer to change. You are closer to Him. Yun yung pinakamahalaga. Tapos sa ating Ebanghelyo, mapapansin ninyo, biglang nagtawag ng apostoles ang ating Panginoon. Mapapansin ninyo, habang kayo'y papalapit sa ilaw na ito, lahat pala tayo may kanya-kanyang kandila. Meron tayong kandila, isisindi lang natin doon sa kandila ni Jesus, sa ilaw ni Jesus. Para madala natin ang ilaw na ito sa iba, sa ibang hindi makita ang daan, sa ibang mag-isa, sa ibang nahihirapan sa kanilang buhay. Sinabi ng ating Panginoon, you carry my light to others. Kapag ang isang tao, isang guro, sabihin natin, isang guro na nagtuturo sa kanyang mga estudyante na mahirap turuan, ilaw. Isang magulang na nagsasakripisyo para sa mga anak, o kaya naman isang anak na nakikitang nahihirapan, nagsasakripisyo ang ina at ama, tutulungan ng ama at ina, ilaw. Isang bata na pinili ang kabutihan kaysa sa dumagdag pa sa nambubuli sa isa nilang kaklase, ilaw. Mga kapatid, lahat tayo pinili din ng Diyos. Napakahalagang dalhin ninyo yung ilaw na iyon sa ibang tao. Hindi pwedeng sisindihan ninyo kapag ibo nyo naman, nakatakip naman kayo sa ilaw. Hindi pwede. At ito'y nakikita. Imposible. Ipakita ninyo yung ilaw na yon sa lahat. Uulitin natin. Ang sabi ni San Francisco ng Assisi, all the darkness in the world cannot extinguish the light of a single candle. Kaya naman mga kapatid, pag-uwi po ninyo mula ngayon, isipin po ninyo ang ilaw na ito na dala-dala ninyo. Ngumiti naman kayo sa mga nakakasalubong ninyo. Magpasalamat po kayo sa nagpadaan sa inyo. Dasalan nyo naman yung mga nakikita ninyong nagpupunta sa simbahan na humihingi ng dasal para kay Santo Padre Pio. Alayan nyo mismo sa inyong mga upuan ng isang panalangin. O kaya naman kung kayo'y makapagbibigay kung kanino man, one act
of generosity, one small act that can change a life. May dala kayong kandila. Sa tingin po ninyo, maliit lamang po ang mga ito, pero kapag ginawa ninyong lahat iyon, napakaganda ng ating buhay dito sa mundo. Kaya naman mga kapatid, si Kristo ang ilaw at tinatawag tayong magsindi ng ating mga ilaw at ibigay sa ating kapwa. Madilim man ang paligid, mahirap man isipin na kaya nating ilawan ang napakadilim na paligid na ito, pero isang maliit lamang na act of kindness, isang small act of generosity, isang ngiti nyo lamang, yan ang makakapag-ilaw ng buong mundo. Kaya harinawa sa inyong mga tahanan, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga komunidad, dalhin po ninyo ang ilaw ni Kristo. Dalhin po ninyo ang ilaw ng kabutihan at katotohanan sa lahat ng tao. Magsitayo tayong lahat at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sama-sama nating ihayag sa ating mapagmahal na Ama ang matapat nating paghahangad sa Kanyang mga biyaya, ang ating itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang maningning na ilaw ni Kristo ang maging tanglaw at gabay ng inang simbahan at tanglawan nawa ng Espiritu Santo ang sambayanan sa daan ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamamanaag ng liwanag ni Kristo ay makaabot sa lahat ng bansa at sama-sama nawang magkaisa ang sanlibutan na papaghariin ang kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang nalalapit na paghahari ng Diyos ay maalab na asamin ng mga taong dumaranas ng iba't ibang mukha ng mga tiisin at nawa ang pananampalataya nila sa Diyos ang kanilang maging tanglaw upang patuloy silang pamahayan ng pag-asa sa awa ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang panawagan sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan ay makarating at matugon ng lahat ng mananampalataya sa ating parokya at maging matapat nawa tayo na makapagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng mga sakramentong naglalapit sa atin sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan na tinatawag na magkaisa kay Kristo, naway sa pakikinig ng banal na kasulatan ay matuklasan nito ang landas tungo sa tunay at matatag na pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa bawat isa sa atin, naway buksan natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos at araw-araw ay magtulungan sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, marapat mo nawang dinggin ang inihain naming panalangin at papagningasin mo nawa ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na bubuhay at naghaharing kasama mo ng Espiritu Santo
Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayong ang kabanalan ay iyong dulot, kami sumasamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtas sa iyong ipagkaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kaming kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng maipaggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay, lagi nawa naming maikarangal ang iyong pagpapalang sa aming binibigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay.
Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, inaanyayahan ng lahat na nagnanais maging kasapi ng konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.